Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 3, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Matapos sabay-sabay na bumigay ang tatlong planta, Panay Island at ilan pang lugar sa Visayas, nagdurusa sa malawakang brownout. It is a health hazard, especially in the afternoon, no? Kawawa yung mga matatanda. That's why I had to take my mom to the mall para mag-ikot-ikot. Mga residente at negosyante nagreklamo na. Presyo ng well-milled rice umakyat na sa 58 pesos kada kilo. Nalugi yung mga retailers, no, kasi hindi naman nilagyan ng price cap yung mga millers. Bantay bigas, hakbang ng pamahalaan, hindi raw epektibo. We are happy that even at the Malacanang level, nagpatawag kanina si Executive Secretary because the President himself is really tinututukan din natin to. Malacanang nakatutok sa seguridad ng pista ng itim na Nazareno. Signal jamming at no-fly zone ipatutupad ng PNP. At sa ibayong balita, naitalang mga nasawi sa magnitude 7.5 na lindol sa Japan. Umakyat na sa 60. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Natiis ngayon sa init at dilim ang mga taga-Ilo. Dahil yan sa nararanasang brownout sa lalawigan. Ang Energy Department sinita na ang National Grid Corporation dahil dapat raw ay napigilan ng grid operator ang ganitong pangyayari. Narito ang ating balitang A to Z. Nagrereklamo na ang mga residente at negosyante sa Iloilo City dahil sa matindi at tila walang katapusang brownout sa lalawigan. It is a health hazard, especially in the afternoon, no? Kawawa yung mga matatanda. That's why I had to take my mom to the mall para mag-ikot-ikot na lang kami. Bukod sa init, dagdag problema rin daw ang kawalan ng katiyakan kung kailan muling magkakaroon ng stable na kuryente. This blackout came by surprise actually yesterday. It's really unbearable during noontime up to the afternoon. Ang ilang negosyo, kung hindi half-day, sinara na lang muna ang mga shop dahil hindi rin makapagtrabaho at walang kuryente. Actually, walang production ngayon kasi walang kuryente. So, katulad kanina umaga, walang kuryente. So, pina-half day muna namin yung mga staff. Then, nung nakailaw nung hapon, balik na naman sila para magtrabaho. Habang ang Iloilo LGU nagdeklara na ng walang pasok sa mga paaralan bukas January 4. Apekto ng krisis sa kuryente ang Panay Island, Guimaras at Negros Occidental. Nakita nating initiating event, and to clarify, we're still under investigation pa yan. No? So right now, the information is the initiating event was the sudden emergency shutdown of PEDC 1 at 83 megawatts. So that's a big chunk, no? Tapos 2 hours later, at around 2 p.m., 2 more units went down. Sinita ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa tila kakulangan ng koordinasyon at monitoring para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Pero depensa ng NGCP. The system was normal, wala tayong problema. Nakikita natin na bigla ang pumalya yung isang unit ng PEDC at doon nag-umpisa itong series of events na led to the fact na wala ngayong kuryente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang rotational brownout sa mga apektadong lugar pero wala pa rin katiyakan kung kailan maibabalik ang kuryente. Malapit nang tumuntong ang presyo ng well-milled rice sa 60 pesos kada kilo. Halos triple na ng campaign promise ng Pangulo na 20 pesos per kilo na bigas. Reklamo ng ilang farmers group, tanda ito na hindi epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ang lumalalang krisis sa bigas. May balitang A to Z, Ace Cruz. 58 pa kada kilo. Ito na ang pinakamataas na presyo ng well-milled rice na ibinibenta sa ilang pamilihan gaya sa Bukawi sa Bulacan.
Mas mataas pa raw ito sa monitoring ng Department of Agriculture kung saan nasa 50 pesos hanggang 55 pesos lang ang kada kilo ng bigas. Kaya ang mga consumer, no choice kung hindi magtipid. Yung kaya lang ubusin para hindi masayang yung kanin na kailangan yung kasya lang ba? Siyempre sa malang bigyan. Depensa ng ilang nagtitinda ng halos 60 pesos kada kilo ng well-milled rice, katiting lang naman daw ang itubo nila sa mataas ding halaga ng ipinapasa ng supplier. Babawasan natin kasi hindi naman tayo pwedeng kumuha ng napakataas, hindi nila kaya. So pipilitin natin maghanap ng mababa kahit na ang tubo ay kukunti na lang. Option 2, pagka wala talaga, yun. Kung ano lang yung saleable, yun ay ilalagay natin. Pangamba naman ng grupong Bantay Bigas, posibleng umabot ang presyo ng kada kilo ng bigas sa 60 pesos. Ang sinisisi nila ang mali-maling desisyon ng pamahalaan gaya ng itinakdang price cap sa bigas. Sa yung price cap, nalugi yung mga retailers, no? Kasi hindi naman nilagyan ng price cap yung sa mga millers kung saan galing yung bigas, sino yung nagde-deliver sa mga retailers. Kung kaya, una, hindi naman napababa ng todo, 41 pesos hanggang 45 pesos yung pinakamura. At nakita natin yung mga retailers na hindi sila naglabas ng 41 pesos per kilo. Mas ang ibinenta nila ay 45 pesos per kilo kung saan nag-subsidize pa yung gobyerno. Hindi rin sila sang-ayon sa importasyon na siyang palagi ang sagot pamahalaan sa mga suliranin sa pagkain. Gate ng grupo, sumisirit na rin naman kasi ang presyohan ng bigas sa pandaigdigang merkado. Patunay na talagang hindi na talaga bumababa yung presyo ng bigas despite yung i-extend nila yung babang tariff, and at the same time may pinadating silang 100,000 na imported rice from the 5,000 metric tons na pangako na padadating nila until March para malesen daw yung impact ng El Nino. Kaya naman, ang grupo ng mga magsasaka, duda kung magkakatotoo pa ang campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Hindi ma-achieve yan sa tingin natin for these coming years. Mag-normalize siguro yung presyo ng fuel, bumalik sa 80 pesos, tapos yung panama bumalik sa 800 pesos. Baka may chance na pumunta sa 20 pesos. Tikom ang DA sa muling pagtaas ng presyo ng bigas pero nakatakda raw ilabas ang plano ng pamahalaan sa pag-modernize ng sektor para matiyak ang food security ng ating bansa. Para sa Balang A to Z, Ace Cruz. Pinaghahandaan na ng Malacanang katuwang ang pambansang pulisya ang seguridad ng pista ng Itim na Nazareno. Ilang security measures at traffic scheme ang ipatutupad sa lungsod ng Maynila. Kung ano-ano ito, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakahanda na ang Philippine National Police kaugnay sa seguridad ng napipintong pista ng Itim na Nazareno at ang muling aksasagawa ng traslasyon o ang tradisyonal na prosesyon ng paglipat ng imahe ng Nazareno mula Intramuros papuntang Quiapo Church. Kanina, nagkaroon na rin ng executive meeting sa Malacanang para matutukan ng Pangulo ang paghahanda sa malaking pagdiriwang na ito. We are ready for that if we are happy that even the Malacanang level, nagpatawag kanina si Executive Secretary because the President himself is really tinututukan din natin ito. Kabilang sa paghahanda ang pagpapatubad ng signal jamming at no-fly zone. There are decisions like that. It will be a no-flying zone and then of course tayo, yung mga legitimate mga authorities will be allowed. Ayon sa PNP, sa ngayon ay wala silang nakikitang malaking banta sa seguridad. Gayunpaman, there are no major threats, but again, palagi kong inuulit, even in the absence of such threat, we always prepare for the worst. Lagpas 15,000 mga pulis ang ipapakalat ng National Capital Regional Police Office para sa pista, katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority, Department of the Interior and Local Government at Parishioners of Quiapo Church sa lungsod ng Maynila. The RD of NCRPO is requesting for additional forces and we are considering that and we will be getting augmentation from regions, other nearby regions. Nasa 4 na kalsada naman sa lungsod ang isasara upang bigyang daan ang parada ng mga deboto ng Nazareno. 10 mga kalsada naman ang magsisilbing rerouting scheme para sa mga motoristang pa-northbound.
sinimulan na ang procession and blessing ng mahigit 200 replika ng puon na pawang nagmula pa sa iba't ibang parte ng Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Ayon sa Cura Paroko ng Minor Basilica of the Black Nazarene, maraming klase ng debosyon sa alim ng pananampalatayang Katolika. Isa na rito ang debosyon sa puon ng itim na Nazareno. Kakibat nito ang panalangin at ang pagkakaroon ng mabuting asal bilang isang Kristiyano. Ang debosyon na ito ay isang matanda ng debosyon ng mga Pilipino. Masasabi natin na marami sa ating mga kabotong Pilipino ang humuhugot ng kanilang lakas at pag-asa kapag nakikita nila ang imahe. At dahil 2020 pa ang huling traslasyon, asahan daw na mas dadami ang dagsa ng mga debotong dadating sa Martes kumpara noong pre-pandemic levels. Ang huli nating kasing trasyon ay 2020. So after ng 3 taon, ako hindi humalayo na talaga hong ang mga kadeboto natin. Ngayon pa nga lang na nobenaryo, marami na po tayong napupuno ang simbahan natin dito sa Quiapo. Kaya maaari po sabihin natin na madagdagan yung ating mga makikisa sa pagdiriwang. Para hindi maging hassle yung pagpunta doon, yung mga taong pupunta doon, let's make it clear that we will avoid yung bull cap, yung amblas and then bags, bawal except for those transparent. And walang magdadala ng mga botelya, yung mga babasagin because yan po ang nagkokos ng injuries pag nabasag. So dapat plastic lang po. Matatanda ang 2019, umabot sa 4 na milyong deboto ang lumahok sa mahigit 2 oras na prosesyon ng Nazareno. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Itutuloy na ng Department of Social Welfare and Development ang issuance ng guarantee letter para sa mga kababayan na nangangailangan ng cash aid para pampagamot o kaya ay gastusin sa burol. Pansamantala itong sinuspindi noong Disyembre ng nakaraang taon matapos maantala ang pagbaba ng pondo ng Department of Budget and Management. Bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ang GLS at cash assistance ng DSWD. Para sa mga aplikante ng tulong pinansyal, maaaring magsumite ng hospital bill o statement of accounts, promissory note, government ID at social case study report na sinertipikahan ng social worker na nag-assess sa pasyente sa central o field office ng kagawaran. This is to confirm doon sa mga requirements ng ating financial management service na kung saan kinakailangan nating i-collate lahat ng mga kinakailangan nating bayaran. Dahil, of course, we have to pay for the services of our service providers, particularly yung mga hospitals and mga funeral parlors. Hinihikayat ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin muna ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Posible kasi anyang ihain ng mga petitioner ang motion for a status quo ante-order sa harap ng Korte Suprema. Anya, kung hindi muna i-implementa ito, makakaginhawa pa sa mga commuter. The President can of course issue an order saying na isuspend mo na to pending the decision of the Supreme Court on the issue. Pag hindi mo in-implement muna itong cancellation, wala namang irreparable injury na nangyari. What is the damage? Wala. In fact, tinutulungan mo pa ang commuters na makauwi pag hindi mo i-implement. Samantala, nananawagan ng muling pagsisiyasat sa PUV Modernization Program si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Ayon kay Pimentel, tila may mali sa plano, lalo't malulubog sa utang ang mga PUV drivers para magkaroon ng modern jeep. Dapat din anyang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng Transportation Department at mga tsuper para matugunan ang mga problema rito. I believe that there is something wrong with the plan. We should listen to these protesting groups. So I am against it because the people affected who are supposed to be benefited, hindi lang yung basic feature of the program is you will go into debt. and then do not worry because you are not alone. That's the main message. Mali. So I think the DOTR still has a lot of explaining to do.
Nananawagan si Senate Minority Leader Coco Pimentel na higpitan ang pagbabantay sa local at foreign trips ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong 2024. Ayon kay Pimentel, tumaas sa 58% o katumbas ng 1.4 billion pesos ang hininging budget ng Office of the President para sa magiging mga biyahe ng Pangulo. Dagdag ng mambabatas, sinasalamin lang ng pagtaas ng travel funding ng Pangulo ang plano ng kasalukuyang administrasyon ngayong taon. Samantala matatanda ang 19 na biyahe abroad ang ginawa ng Pangulong Marcos mula noong 2023. It should reflect the priorities of the President or his administration. So, masasabi natin, one of his priorities is to travel abroad for 2024. So tingnan na lang natin ang what would be the fruits of all of these travels abroad. Mga ganun, ang daming problema. How about this, kahit itong PUV modernization program, they spend time fixing that. Inaasahan ng Rigodon sa liderato ng Philippine National Police sa nakatakdang mandatory retirement sa ikalawang may pinakamataas na posisyon sa PNP na siyang Deputy Chief for Administration. Sa ngayon nakapwesto bilang TDCA si Police Lieutenant General Rodel Sermonia na nakatakdang magdiwang ng kanyang ika-56 na rawan sa January 26, kung saan ito ang mandatory age of retirement ng miyembro ng kapulisan. Asahan na ang pag-akyat sa mataas na posisyon na magmumula sa top senior police officer dahil sa mababakanting pwesto ni Sermonia. Any retirement of a senior officer it will trigger a major bump. Kahit isang pwesto lang yan, talagang magkakaroon ng ripple effect sa baba. Susunod sa ibang balita ang update sa bilang ng mga nasawi sa lindol sa Japan. At sa balitang A to Z Sports, NBA player Dwight Howard maglalaro para sa Pinas. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Generally peaceful ang pagtataya ng PNP sa nagdaang New Year celebrations, bunsod ng Oplan Ligtas Paskuhan. Gayunpaman, aminado ang kapulisan. Kailangan pa nilang palakasin ang pagbabantay, lalo't mataas ang bilang ng mga naitalang firecrackers-related injuries. May balitang A to Z si Kim Salinas. Why there are so many firecracker injuries? Yung matagal na nawala, tapos biglang nag-open up. Nabigla maging ang liderato ng Philippine National Police kung bakit tumaas ang bilang ng mga nasaktan dahil sa mga paputok nitong nagdaang New Year celebrations. Base sa talaan ng PNP, umabot na sa halos 1,000 ang nasaktan dahil sa mga firecrackers. 4 naman ang nai-report na nasawi dahil sa papok at sa sunog mula sa mga paputok. There is this number na alarming. Lumakit ang todo yung injuries natin sa firecrackers. So I don't want to totally blame on the part of the law enforcement, but still dapat ma-review saan kami nagkulang. Isa sa sinisisi ng PNP ang talamak na bentahan ng illegal na paputok online. Ang isa yung tinitingnan natin dyan is yung new mode of selling nila, yung online selling. Samantala, sa kabila ng mga paalala ng PNP na bawal magpaputok baril sa pagsalubong ng bagong taon, mayroong naitalang miyembro ng kapulisan na nagsagawa pa rin ng illegal discharge of firearms. 20 kaso ang kabuuang naitalang nagpaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. There are 3 involved na PNP personnel. Their firearms were confiscated, restrictive custody sila, and then the criminal and admin cases are in motion na. Sa kabila ng mga insidente ng ligaw na bala at fireworks injuries, ayon sa pagtataya ng PNP ay naging maayos at matiwasay naman sa pangkalahatan ang pagsalubong sa 2024. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Target ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magpakalat ng karagdagang floating assets
sa West Philippine Sea. Layo nitong magbigay ng tulong sa mga mangingisda at sumimbolo sa soberanya ng Pilipinas sa naturang teritoryo sa harap yan ng panghaharas ng China. Hindi pa nagbigay ng detalye ang ahensya pero kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan sa National Task Force on the West Philippine Sea. Dapat mas umigting ang ating giting sa pagsulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea, lalo na sa aspeto ng pagkakaroon ng akses sa hanap buhay ng ating mga mangda. Technical issue. Yan ang itinuturong dahilan ng Philippine Stock Exchange sa paghinto ng trading sa Philippine Stock Market kaninang alas 9 ng umaga. Kasalukuyan na rin silang nagsagawa ng investigasyon sa insidente. Samantala, umangat sa 14.51 trillion pesos ang utang o sovereign debt ng Pilipinas nitong nakaraang Nobyembre ayon sa Bureau of Treasury. Umakyat kasi ng 122 billion peso, 1.23% ang utang ng bansa kumpara noong Oktubre. Kaya lumo ito sa 10.02 trillion pesos. Habang nagsasagawa naman ng nagsagawa ng inaugural board meeting ang Maharlika Investment Fund Governing Body, ang Maharlika Investment Corporation ngayong araw. Ang MIC board ay binubuo nila Secretary of Finance Benjamin Jokno bilang chairperson in an ex-officio capacity at President at Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. bilang vice chairperson. Umakyat pa sa 62 ang bilang ng nasawi habang hindi bababa sa 300 ang sugatan sa magnitude 7.5 na lindol na tumama sa Japan noong January 1. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, marami pa ang nangangailangan ng tulong. Pinaigdinan niya ang rescue effort ng otoridad matapos maglabas ng impormasyon ang Japan Meteorological Agency ng pagbagsak malalakas na ulan. Sa ngayon, halos 32,000 na individual din ang iniwang walang tirahan ng naturang sakuna. Big surprise mula sa mundo ng basketball matapos pumirma ang dating NBA champion na si Dwight Howard sa strong group ng Pilipinas para sa 2024 Dubai International Basketball Championship. Kinumpirma ng Team Philippines na nakuha nga nila ang 6'10" bilang world import para sa torneo. But wait, there's more. Maglalaro din para sa kupunan ng Angilas Pilipinas naturalized player Andre Blatch, former NBA player Andre Robertson at dating PA player na si Mackenzie Moore. Bahagi rin ng roster ang De La Salle University stars na sina Kevin Ambao at Francis Escandor. Sa ilalim ng mentorship ng basketball coach na si Charles Tew, sasabak ang strong group sa torneo sa Dubai, UAE sa January 19 to 28. Sa aming pagbabalik is Showtime host Jong Hilario, ibinahagi ang karanasan ng lindol sa Japan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Naranasan ni It's Showtime host Jong Hilario at ng kanyang pamilya ang malakas na lindol na tumama sa Japan noong January 1. Nagkataon kasing naroon ang kanyang pamilya at nagbabakasyon sa Osaka. Bagamat hindi ito ang mismong sentro ng naging pagyanig, ramdam ito ni Jong at kasama ang pamilya na noon ay nasa 22nd floor ng mataas na gusali. Bagamat gusto nilang itaas ang sarili, pinili ng kanyang pamilya na manatili na lang sa gusali at hindi gumamit ng elevator o hagdan para bumaba. Sa awa ng Diyos, nakaligtas ang kanyang asawang si Maya at ang anak nitong si Zarina. Kung ang karamihan napeperwisyo ng brownout sa Iloilo, hindi pa rin nawawala ang likas na kulit ng mga Pinoy. Imbis kasi na mainis, dinaan na lang ito sa isang sayaw. Panoorin na ang nakaka-good vibes na video.
Sabi nga, sayawan ng problema. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya, ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa English computer scientist na si Tim Berners-Lee. Sabi niya, kailangan ng magkakaibang pananaw at ideya sa mundo para harapin ang mga panibagong hamon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!